Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang You Don't Mess with the Zohan. Ito ay tungkol sa isang superhuman counter-terrorist hero na ang tanging pangarap sa buhay ay maging isang hairstylist. Enjoy watching! Sa isa sa mga pinakamagandang beach sa mundo, ang superhuman counter-terrorist na si Zohan ay nag-e-enjoy sa isang bakasyon na napapalibutan ng masasarap na pagkain at magagandang babae. Salamat sa kanyang kamanghamanghang mga kakayahan at super-duper power abilities na nakukuhang mapahanga niya ang lahat sa pamamagitan ng pagwawagi sa bawat hamon na kanilang ibinabato sa kanya nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa kasamaang palad, ang kanyang bakasyon ay naantala ng ilang mga nakatataas mula sa Israel Defense Force, na nangangailangan sa kanya para sa susunod na misyon. Nakita pala si Phantom, ang superhuman leader ng isang Palestinian terrorist group sa isang hacky sack tournament sa Beirut, at iniisip nila na sinusubukan sila nito na mahulog sa kanyang patibong. Kaya naman litong-lito si Zohan dahil nahuli na niya ang kanyang mahigpit na kaaway 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit ang kanyang mga boss ay ginamit siya para sa isang trade at ngayon siya ay nakalayang muli. Hindi dapat tatanggapin ni Zohan ang misyon na ito, ngunit nang binanggit na nila ang mga potensyal na magiging casualty ng mga sibilyan ay naging dahilan upang makumbinsi siya na sumali at gawing mas madali ang gagawing misyon. Nang maglaon, habang siya ay naghahanda para sa misyon, kinuha ni Zohan ang kanyang pinakatatagong kayamanan mula sa isang nakatagong lugar sa kanyang silid, at ito ay isang lumang magazine ni Ricky Reyes Salon, sa pag-aayos ng buhok, na pinakakaingatan niya dahil sa kanyang pangarap ay maging isang hairstylist balang araw. Habang naghahapunan kasama ang kanyang mga magulang, inamin niya na pagod na siya sa pakikipaglaban at karahasan, at ngayon ay gusto na niyang huminto para magsimula ng bagong buhay sa Amerika. Hindi pumayag ang kanyang mga magulang, iniisip nila na ang career niya sa military service ay ang pinakamatatag na trabaho na kaya niyang gawin, at nang tinanong siya kung ano ba talaga ang mas gusto niya ay walang kakimikimay na sinagot niya sila na gusto niyang maging isang hairstylist like his idol na si Manay Ricky, Old God, Reyes, at pagkarinig nila dito ay pinagtawanan lamang siya, at tinawag pa siyang isang slur parang sa bakla. Nang gabing yon, habang nakahiga ay hindi mapigilan ni Zohan na maiyak habang iniisip ang kanyang pinakakaasam na pangarap. Kinabukasan, pumunta si Zohan sa downtown, at handa na para sa kanyang gagawing misyon. Hindi mahirap para sa kanya na patumbahin ang bawat mas mababang nilalang na mga sundalo, at salamat sa kanyang mga super-duper power ability na kayang pumihil ng mga bala gamit ng ilong lamang, ngunit si Phantom ay isa mga top of the best class S, na nilalang, kaya't nahirapan siya dito at nagawa siyang pahabulin hanggang sa makarating sila sa dagat. Doon, nagsimula silang maglaban sa pamamagitan ng ping-pong gamit ang isang granada hanggang sa ito ay sumabog sa lugar ni Zohan, nang hahanapin na siya ang tangi na lamang nakita ay ang kanyang beach shorts. Agad namang iniharap ni Phantom sa kanyang mga mamamayan at iniwagayway ang short bilang patunay na pinatay niya ang pinakadakilang super-duper counter-terrorist ng Israel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit sa katunayan nito ay bahagi lamang ng plano ni Zohan na magkunwaring natigi-bambam upang magawa niya ang pinakakaasam niyang pangarap at sa wakas ay makakapagretiro na siya bilang sundalo. Nagtatago lamang siya sa ilalim ng tubig, masyado lamang bow block si Phantom para di malaman yon. Matapos makuha ang bag na itinago niya sa isang ibon kanina, tumakas si Zohan sakay ng isang eroplano papunta sa New York at kasama siya sa loob ng isang pet crate kasama ang mga asong sina Scrappy at Coco, na hindi naging malapit sa kanya hanggang sa baguhin niya ang kanyang gupit tulad ng kay Piolo Pascual na mas modern ang looks. Sa oras na makarating ang eroplano sa USA, ginupitan ni Zohan ang mga aso bilang sukli sa pagiging mabuting kaibigan nila habang nasa biyahe, at siya ay nakuhang makalabas ng ligtas at nakapunta sa Manhattan. Ang kanyang unang destinasyon ay ang sikat na Paul Mitchell Salon, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili sa screen name na Scrappy Coco, na inspirasyon ng mga aso at humihingi ng trabahong stylist, pero sa halip ay pinagtawanan lamang siya at knocked out para sa kanyang kakulangan ng karanasan at nakakatawang pag-uugali. Habang naggagala sa lungsod, napansin ni Zohan ang isang batang Hudyo na nagngangalang Michael, na binubuli ng isang driver na muntik nang masagasaan ang kanyang bisikleta. Agad na nagpunta si Zohan upang iligtas ang bata, binugbog niya ang lalaking kamote at nakuha ang pasasalamat ni Michael.
Sa kasamaang palad, ang matagumpay na sandaling ito ay biglang naging maasim nang makita ni Zohan ang isang taxi na huminto sa tabi ng streetlight at nakilala niya ang driver, at ito ay si Selim, isang Palestinian na lalaking nakilala ni Zohan taon na ang nakakalipas sa kanyang isang misyon. Sa takot na makilala, binuhat ni Zohan si Michael upang takpan ang kanyang mukha at tumakbo palayo hanggang nakarating sila sa bahay ni Michael. At sa pagkakataong ito nakilala ni Zohan ang mama ni Michael na si Gail at nagpanggap siya na isang Australiano upang manatili na kasama nila. Ang pagpapanggap ay gumana at pinayagan siya ni Gail na manatili sa apartment sa itaas. Makalipas ang ilang oras, hindi sinasadyang makita ni Michael sina Zohan at Gail na abala sa kanilang ginagawa, ngunit medyo traumatic ang kanyang nakita, kaya sinubukan ni Zohan na i-divert ang pag-iisip niya kaya't inaya na lamang niya ang bata upang mabukas ang isipan niya sa pakikipagkita sa mga kaedad niyang kababaihan. Sa club, tinuruan ni Zohan si Michael na maging mas mapili dahil lahat ng babae doon ay may kanya-kanyang pwedeng mabibigay anuman ang kanilang edad o uri ng katawan, at habang sinusubukang sundin ni Michael ang payong iyon, si Zohan ay nilapitan ni Ori, isang kapwa-immigrant ng Israel na agad na nakilala siya. Dahil isa siyang malaking tagahanga, nangako si Ori na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol kay Zohan at ibinigay pa sa kanya ang kanyang business card kung sakaling gustong subukan ni Zohan na magtrabaho sa kanyang tindahan ng electronics. Nang sumunod na araw, muling naghanap ng trabaho si Zohan, ngunit wala sa mga lokal na salon ang gustong kunin siya dahil wala siyang karanasan at sinubukan din niyang magtrabaho bilang entertainer ng mga bata, ngunit imbis na mapasaya niya ang mga ito ay natakot at nag-iyakan lamang ang mga bata. Dahil sa hindi siya makahanap ng trabaho na pagpasyahan ni Zohan na puntahan si Ori sa kanyang lugar sa Lower Manhattan, na pinamumugaran ng iba pang mga immigrant mula sa Middle East. Gusto niyang makakuha ng pansamantalang trabaho sa electronics shop hanggang sa may makita siyang mas maganda at suitable para sa kanya. Ngunit nagbago ang isip ni Ori at tinanggihan siya, ipinaliwanag niya na ang shop na ito ay pumapatay ng mga pangarap. Lahat ng mga empleyado niya ay may ambisyon din pagdating nila sa bansa, pero ngayon sila ay natigil dito at hindi papayag si Ori na mangyari yun sa dakilang Zohan, kaya nagsabi siya ng ibang ideya. May maliit na salon sa Palestinian side ng kalye, na malamang ay tatanggapin siya. Noong una, ayaw ni Zohan na magtrabaho sa isang negosyong pag-aari ng mga Palestino, ngunit mabilis na napagbago ang isip niya ni Ori sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung paano ang ginagawa ni Phantom kamakailan. Salamat sa kanyang bagong natuklasang kasikatan, nagpapatakbo siya ng chain ng restaurant na tinatawag na Phantom Muchentachan. At ang pagkain ng mga bata ay may kasamang mga laruan ng kanyang sarili at isang sumasabog na Zohan, at si Zohan na hindi matanggap ang katotohanang naabot ng kanyang kaaway ang kanyang pangarap at kabaligtaran naman sa kanya. Iniwan ni Zohan ang kanyang mga alalahanin sa isang tabi at tumawid sa kalye upang makilala si Dahlia, ang may-ari ng salon na nahihirapang mapanatiling bukas ito dahil halos buwan-buwan itinataas ang kanilang renta. Hindi man siya natutuwa sa kakulangan ng karanasan ni Zohan, ngunit sa huli ay pinayagan niya itong maglinis ng sahig ng sagayon kapag may mga libreng pagkakataon ay matuturuan at makakapag-practice si Zohan bilang isang stylist. Si Zohan ay patuloy na nakatira sa bahay nila Michael, na nagsasanay kasama si Gail sa kanyang libreng oras habang nagtatrabaho kay Dahlia na may dedikasyon kahit sa simpleng gawain lamang. Sa katunayan siya ay masyadong focus sa kanyang paglilinis na kung minsan ay ginagawang mas mahirap para sa ibang stylists tulad ni Claude, para makapag-focus sa kanyang trabaho. Upang pabilisin ang kanyang pag-aaral at maiwasan na makadistract siya, sinimula ni Claude na bigyan si Zohan ng ilang pagsasanay kapag sarado na ang salon, at dahil hindi naman siya kumikita mula dito, si Zohan ay kumuha din ng isang part-time na trabaho bilang isang driver upang kumita ng kanyang ikabubuhay. Bagaman mayroon siyang extra-duper skills sa pagmamaneho ay nagiging mas mahirap para sa kanya para magkaroon ng mga pasahero. Isang araw, nag-resign ang isa sa mga stylist ni Dahlia, na nag-udyok kay Zohan na magboluntaryo upang palitan siya. Sa palagay ni Dahlia ay hindi ito magandang ideya, ngunit wala naman itong issue para sa mga kliyente, at ngayon siguradong makakamit na ni Zohan ang kanyang pinakakaasam na pinapangarap. Medyo outdated na ang mga gupit niya, pero walang pakialam ang mga kliyenteng nasa middle age na babae dahil tinatrate niya sila na parang mga reyna, nanliligaw siya, sumasayaw, nag-aalok ng mga masahe sa ulo na halos parang mga Johnny Sins ang mga galawan. At kapag natapos na ang pagpapagupit ay dinadala niya ang mga babae sa silid sa likod para sa isang special private session.
Hindi nagtagal, ang bawat babae sa bayan ay pumupunta sa salon ni Dahlia upang magpaayos ng kanilang buhok kay Zohan, na nagdadala ng malaking revenue sa negosyo at nagbibigay kay Dahlia ng pagkakataon upang makabayad sa bawat pag-increase ng kanilang renta. Napakalaki ng tagumpay ni Zohan kaya nakatanggap pa siya ng tawag mula mismo kay Paul Mitchell para subukang mag-hire sa kanya. Ngunit tapat si Zohan kina Dahlia at Claude, na binigyan niya ng mga ideya kung paano ang kailangang gawin sa mga customers bilang pasasalamat niya sa pagtuturo nila sa kanyang maging stylist. Isang araw, 2 bagong kliyente ang dumating sa salon sakay ng taxi ni Selim. Sa pagkakataong ito nakita niya si Zohan, at siguradong hindi siya nagkakamali dahil hinding-hindi niya malilimutan ang itsura ni Zohan mula pa noong siya ay nasa Palestine pa. Sa pagkakatanda niya, binato niya ng sapatos at dinuraan niya si Zohan, kaya kinuha ni Zohan ang pinakamamahal na kambing ni Selim upang gawing kaldereta at papaitan bilang kapalit sa ginawa niya dito. Galit na galit at sabik na makaganti, tinawagan ni Selim ang kanyang mga kaibigan na sina Hamdi at Nasi upang gumawa ng isang plano para hulihin si Zohan at maging kasing tanyag ni Phantom mismo. Samantala sina Zohan at Dahlia ay magkasamang nagpipiknik, bagaman sinisigurado ni Dahlia na linino niya ito na hindi ito date. Silang dalawa ay nakakapag-bonding at nagsha-share ng kanilang mga karanasan bilang mga immigrant, at humanga si Zohan. Nang marinig na hindi pala gusto ng ibang tao ang paraan ng pagkamuhi ng magkabilang panig sa isa't isa at hindi tumitigil na labanan para lang sa mga walang kwentang dahilan. Pagbalik nila sa salon, nagpakita si Nasa na nagpapanggap na kliyente at nagbanggit ng mga bagay tulad ng mga kambing at paghahagis ng sapatos bilang isang paraan upang makakuha ng intel, ngunit hindi man lamang alam ni Zohan kung ano ang sinasabi niya. Sa oras na bumalik si Nasi kay Selim, pakiramdam niya ay ginayuma siya ni Zohan gaya ng lahat ng mga babae. Speaking of the ladies, natuklasan ni Zohan na walang gana ang kanyang katawan at hindi niya magawang magbigay ng mga special private session para sa kanyang mga client. Nang magpapatingin siya sa isang doktor ay wala man lamang siyang nakuhang sagot, ngunit nang kumonsulta siya kay Gail ay nakakuha siya ng kasagutan, agad niyang sinabi ang katotohanan at nangyari ito mula noong sumama si Zohan sa picnic na kasama si Dahlia, at ito ay nangangahulugan na mabubuhay na lamang ang kanyang tarugo para na lamang kay Dahlia, sapagkat napapamahal na siya rito. Bumalik ang eksena kay Selim, siya at ang kanyang mga kaibigan ay sinusubukan makakuha ng ilang mga bomba, ngunit hindi sinasagot ng provider ang telepono. Sa halip, nagpasya silang gumamit na lamang ng isang formula mula sa internet at pumunta sila sa The Generic Pharmacy upang bumili ng liquid nitrogen, ngunit hindi nauunawaan ng clerk ang kanilang accent at binibigyan sila ng pamahid na tinatawag na Neosporin. Samantala sa salon, pinapaalis ni Dahlia ang mga kolektor pagkatapos niya itong bigyan ng bayad, at sinasabi niyang wala siyang pakialam kung magputol sila ng tubig kung hindi siya aalis sa kanyang shop sapagkat alam niyang ginagawa lamang ito ng mga lokal upang sirain ang kanilang komunidad. Pagkarinig dito ni Zohan, labis siyang humanga at mula dito agad nabuhay ang kanyang alagang tarugo na namana niya pa kay Tutoy Mola, na nagpapatunay sa kanya na si Dahlia ang the special one, kaya lang sa di inaasahang pagkakataon hindi naman siya gusto ni Dahlia. Sa gabi, si Selim at ang kanyang mga kaibigan ay dumaan at itinapon ang kanilang cream bomb sa salon, sa pag-aakalang may ginawa silang kamangha-mangha, ngunit iniuwi lang ito ni Zohan para magamit ito ni Gail para sa kanyang mga masasakit na rayuma. Gayunpaman, nag-aalala si Oori na maaaring may makaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Zohan kaya sinabihan niya ito na kuhanin ang shift ni Michael upang makakuha ng mga detalye. Nang gabing yun, nakita ni Zohan ang 3 gangster na gumagawa ng mga nakakasakit na graffiti sa mga lokal na tindahan at sa halip na tumawag ng pulis gaya ng sinasabi ng mga panuntunan ng Community Watch, si Zohan mismo ang bumugbog sa kanila. Nang sumunod na araw, nakilala na ang 3 lalaking iyon ay ipinadala ni Grant, ang may-ari ng mga pinapaupahang shop sa Lower Manhattan na gustong paalisan ng lahat, para mapademolish niya ang mga gusali at sa gayon ay makapagpatayo siya ng mall. Naiinis siya sa kanyang mga collectors dahil wala ni isa sa kanila ang nakagawa na takutin ang alinman sa mga residente doon, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan gamit ang kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang grupo ng mga white supremacists na pinamumunuan ni James, na malugod na tinatanggap ang trabaho at hindi magdadalawang isip na gumawa ng masama. Sa komunidad, ang grupo ng mga Palestinian at Israeli ay sinisisi ang isa't isa para sa nakitang graffiti. Ipinaliwanag ni Zohan na nakita niya na ang mga salarin ay mga puting lalaki,
ngunit kahit na ang kanyang eksplenasyon ay hindi pa rin sapat para alisin ng mga grupo ang kanilang pagkakaiba. Samantala, sa wakas ay inamin ni Selim at ng kanyang mga kaibigan na hindi nila ito kayang gawin ng mag-isa at tinawag nila si Phantom. Upang hilingin ng kanyang tulong, na agad namang tinanggap ni Phantom at ito ay magbibigay ng kakaibang reward para kay Selim, pagkatapos ay agad niyang sinimulan ang pagsasanay. Makalipas ang ilang araw, may nabasa si Zohan sa isang kolum sa tabloid ng Tik-Tik, na si Phantom ay papalapit na sa kanya upang labanan siyang muli, at dahil ayaw na niyang mawala ang kanyang naging bagong buhay kapag ang sitwasyon ay lumala, lumapit si Zohan kay Michael at Gail na tanggap siya at pinapayuhan siyang maging tapat din kay Dahlia. Gayunpaman, para kay Dahlia ay wala naman siyang problema at hindi niya iniisip ang katotohanang si Zohan ay isang Israeli, ngunit ang pagiging counter-terrorist ay isang deal-breaker dahil sa mga kadahilanang nauugnay sa kanyang pamilya. Bago umalis si Zohan, binigyan siya ni Dahlia ng updated na hairstyle book bilang goodbye gifts. Kinabukasan, naghahanda si Zohan na harapin si Phantom na nagsasabing kaya niya itong gawin ng mag-isa. Ngunit dahil sa pag-alala, tinawagan pa rin ni Oori ang kanyang mga kaibigan para ihanda ang kanilang mga armas. Sinasabi sa mga balita na magpapakita si Phantom sa isang local hacky sack na maraming kilalang tao ang dadalo, kasama sina Mariah Carey at Grant, na nagbigay ng maraming tiket na libre. Sa katunayan, si Phantom ay isang masugid na tagahanga ni Mariah at nang mag-halftime ay binisita siya nito sa kanyang dressing room. Na nagbigay naman ng pagkakataon para kay Zohan na gumawa ng pag-atake ng private. Sina Zohan at Phantom ay nagsimulang magpakiramdaman sa isa't isa habang hinihintay kung sino sa kanila ang unang aatake, ngunit bago pa man mayroong mangyaring labanan, ang kanilang pagtatagpo ay nag-ambala ng isang tawag mula kay Michael, na nagsasabi kay Zohan na ang isang grupo ng mga gang ay nagsindi ng apoy sa iba't ibang mga shop ng mga Middle Eastern. Ang pagprotekta sa kanyang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa lumang tunggalian, kaya iniwan ni Zohan si Phantom sa ngayon. At bumalik sa kanyang community, kung saan isa pang pagtatalo sa pagitan ng mga Palestinian at Israelis ang nagsimula mula nang sisihin nila ang isa't isa sa mga pag-ataking ito. Sina Selim, Hamdi, Nasi, Oori at ang kanyang mga kaibigan ay sumama rin sa pagtatalo, ngunit hindi nagtagal dumating sa lugar si Phantom at siya ay nagpasya na tumulong at maging bayani, at sinusubukang ihinto ang apoy sa pamamagitan ng kanyang sarili. Nang mapansin na hindi ito maaaring magawa lamang ng isang tao, isinantabi ni Zohan ang kanilang mga pagkakaiba at tinulungan niya si Phantom para patayin ang apoy sa pamamagitan ng paggamit ng hummus hose. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na ayaw na niyang makipag-away at hindi man lang siya nagre-react kahit anong gawing pananakit sa kanya ni Phantom. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawang maging kalmado ni Zohan pagkatapos ng lahat ng ginawa niya dito, ngunit naputol ang kanyang pagtatanong ng si Dahlia, na lumalabas na kapatid pala ni Phantom kaya hindi niya magawa na kahit gustuhin niya na makasama si Zohan. Ipinaliwanag niya na si Zohan ay nagbago sa isang mas mabuting tao nang tinanggap siya dito sa Amerika, at sinabi pa niya na kailangan nilang magtulungan sa halip na mag-away, at ito ang dahilan kung bakit nagbago rin ang isip niya at napamahal na rin siya kay Zohan. Napagbuklod ng mga salita ni Dahlia ang magkabilang grupo, ngunit may nararamdaman pa ring sama ng loob si Selim para sa kanyang kambing hanggang humingi ng tawad si Zohan at nanumpa na ituturing na niya ang hayop na parang pamilya. Ang pagkakasundo ay biglang naputol ng mga magnanakaw na patuloy pa rin sa pag-atake at pagsunog sa mga shop. Kaya ginamit na ni Zohan ang kanyang mga espesyal na salaming pangsundalo para makakuha ng ilang kaukulang detalye at lumalabas na ang mga gang na iyon ay sina James at ang kanyang mga tauhan, at sila ay nakadisguise lamang. Lumalabas na sinadyang inorganisa ni Grant ang hacky sack game para maalis ang lahat sa kalye, at nagbibigay ito kay James ng sapat na panahon para magtrabaho at gawin itong parang mga Palestinian at Israeli war. Gusto ni Phantom na sugurin sila ng mag-isa, dahil gusto niyang sunugin ang kanyang pagkadismaya sa nangyari sa kanyang buhay na hindi katulad ni Zohan, hindi niya nakuhang makatakas at hindi niya natupad ang sarili niyang pangarap na magbenta ng sapatos. Ipinakita ni Zohan ang kanyang suporta at pag-unawa, na nakuhang maging kaibigan niya si Phantom at ang kanyang kagustuhang magkasama silang lumaban. Sa kanilang mga kakayahan na pinagsama, napakadali para sa kanila na talunin ang kanilang mga kaaway, ngunit may isa pang lalaking natitira, ito ay si James, na may dalang bomba at isang hawla na puno ng mga tuta. Wala nang sapat na oras para pigilan siya sa pamamagitan ng kamay,
Kaya sumigaw sina Zohan at Phantom ng jihadi chants na kahit ang kanilang mamamayan ay hindi kumanta ng magkasama sa loob ng maraming siglo, na naging sanhi ng pagsabog ng manhole sa kinakatayuan ni James dahilan upang mapatalsik siya sa malayo kasama ng bomba, at napadala din ito ang mga tuta sa isang apartment kung saan ligtas silang nakalapag sa isang sopa. Sa sandaling yun, dumating si Grant upang tignan ang pag-usad ng kanyang plano, ngunit ang mga pulis ay dumating din doon at para arestuhin naman siya sa nasabing lugar. Handa na sanang magdiwang si Zohan ngunit may kaunting problema, hindi kayang huminto ni Phantom sa pagkanta at ang kanyang pagsigaw ay nauwi sa mas maraming pinsala sa mga tindahan. Sa kabutihang palad, ngayong nagkakaisa ang mga Israeli at Palestinian, maaari silang magtulungan at nagtayo sila ng mga shop sa isang collectively owned mall kung saan maaaring panatilihin ng lahat ang kanilang mga negosyo. Sa wakas ay nagbebenta na ng sapatos si Phantom, nagsimula naman si Selim ng negosyong Goat Ride, at inilipat naman ni Oori ang kanyang electronics shop doon, at pagkatapos magpakasal, doon din binuksan ni Zohan at Dahlia ang kanilang salon. Si Michael ay naging kanilang empleyado, at nag-aayos siya ng buhok habang ginagamit ang mga diskarte sa pang-aakit na natutunan niya mula kay Zohan. Isang hapon, nagulat si Zohan nang makitang bumibisita ang kanyang mga magulang sa salon. Ang mas nakakagulat, inaprubahan nila ang kanyang negosyo at ang kanyang asawang Palestinian, at sila ay binigyan ng pagkakataong gupitan sila bilang tanda ng kanilang suporta. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!